Hello, brilliant people. This is Jobert Pergoza, and welcome to Jobert Talks. So we have a question here in Bisaya. So I'm going to answer in our own language with like combinations sa English para masabtan gining maayo. Ana siya? Sir, same ra ng tech ko sa apostle. Galibog bitaw ko ana kay naauban mo gamit og tech ko. Naapod uban mo gamit og apostle. Okay, so para masabtan mo siya sir, ingani siya ha. For example, kana imong PRC license nimo. Ang imong buhaton na namoto ka sa sa office gid sa PRC. Now, mangayo kag authenticated nga copy. Based akong experience sir, kanang imong card, mao na siya i-photocopy and then itatak dito ang PRC and then naay mo perma katong authorized gyud nga mo sign. Ganon. Then after na sir, isa na siya ka page ka papel. Authenticated na siya nga copy sa imong PRC. Now, after ana, muna imong dalahon sir sa DFA. Take note nga sa ang DFA, dili ta ng DFA maka-apostle. So, imong pangitaon tong pinakaduol sa imong lugar nga able siya mo apostle sa imong documents. Tapos, pag na-apostle ang DFA ang imuhang documents sir, that's the time mo proceed ka sa TECO for authentication na po sa imuhang document. Ana siya. So kung atong hanunaw kanang pag-apostle man good o kanang pag-authenticate sa imong document sa TECO, same ra ang function na kumbaga. Ila ra nang i-verify, i-check nila ang veracity sa imuhang document. Kung nag-match ba gyud ang mga name, ang spelling o mga signatories ito or whatever, nasa i-check ana nga mga information kung nag-match ba gid siya. Mo na point, ganung moagi siya ana. So, dili ka pwede magpa-authenticate sa imong document sa TECO kung wala siya miagi og DFA. Wala siya ma-apostle kumbaga. So, step gina siya nga imuhang sundon sir. Una, kuhaon nimo ang document sa kung asa gid ang office atong document, for example, PRC nimo imong license. So dito ka sa PRC first, and then second, mo go ka sa DFA for apostillization sa imong documents. And then after that, mo adto ka sa Makati City kay naara man gid dito ang office, wala na ilain sa TECO para ma-authenticate ang imuhang documents. Okay? So magkalahi na silang tulo sir nga steps nga kailangan nimong agihan para ma-ready ang imuhang documents para i-submit nimo diri sa Taiwan. Hope it helps. Bye-bye!